pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapal naman ng tao. Hindi ka pumunta dyan. Ano ka sa mga ugali mo? Tumulong na kami ba'y masama? Rosmar Tan at Rendon Labrador ayaw na pabalikin sa Coron, Palawan at nais na silang gawing persona non grata matapos sila gumawa ng eksena at mag-iskandalo sa mismong Municipal Hall ng LGU office nila. Ito ang buong storya. Ang motivational speaker na si Rendon Labrador at ang entrepreneur na si Rosmar Tan ay nais pagbawalan ng mismong municipality ng Coron, Palawan matapos nila sugurin ang isa sa mga municipal staff members na nag-criticize sa isinagawang humanitarian mission nila doon. Nagsimula ang gulo nang mag-post ang municipal staff member na si Joe Cayabyab Trinidad sa social media kung saan sinabi niya na nag-cause lang ng inconvenience sina Rosmar at Rendon sa mga tao sa Coron, Palawan na umaasa na makatanggap ng tulong galing sa dalawa. Kinlaim ni Trinidad na ginamit lang di umano ang LGU staff ng Palawan para sa kanilang publicity. Ayon sa post ni Trinidad na ginamit lang nila ang mga taga-Coron para sa mga vlog nila at social media. Nadismaya ang mga tao dahil nag-intay sila ng ilang oras pero hindi sila nakatanggap ng tulong galing sa mga vloggers. Ginamit lang daw nila ang mga government staff para mag-assist sa kanila pero wala man lang daw silang inabot sa kanila kahit 5 duling. Sana namigay na lang daw sila sa daan para mas natuwa pa ang mga tao kesa sa pinaasa pa nila ang mga tao. Sa huli ay sinabi ni Trinidad na hinahamon pa nga daw niya ng suntukan si Rendon. Hindi ito nagustuhan ni na Rosmar at Rendon kaya sumugod sila sa Municipal Hall ng Coron, Palawan para harapin mismo si Trinidad dahil sa kanyang social media post laban sa kanila. Dito na nila tinaasan ng boses at dinuro-duro si Trinidad. Ayon kina Rosmar at Rendon, pumunta sila doon para makatulong at i-promote ang tourism ng Coron. Ngunit nakatanggap lang sila ng ganitong pag-criticize galing sa staff member ng LGU dahil hindi lang daw ito naabutan at sinisiraan pa sila. Sinabi pa ni Rosmar na ibinigay niya ang kanyang last money para sa kanila kaya hindi daw siya nagsabi ng ganon. Ayon naman kay Rendon, ang ganitong klaseng official ang ikakasira ng LGU at ng mayor's office. At makapal nga daw ang mukha ni Trinidad. Dahil sa skandalong nangyari ay nag-propose ng resolution ang isa sa mga sangguniang bayan ng Coron, Palawan na si Juan Patricio Ayes na ideklara bilang persona non grata sina Rosmar Tan at Rendon Labrador sa municipality ng Coron, Palawan. Ang basihan ng resolution ay dahil sa disrespectful behavior, negative publicity, incitement to conflict at violation ng Republic Act No. 10951 o Property and Damage Penalty Adjustment Act. Ang final resolution naman daw ay i-release sa June 24. Pinaiimbestigahan naman ng Mayor's Office ang nangyaring insidente at hindi niya ito nagustuhan. Lalo na nangyari ang insidente nang wala siya sa opisina. Inatasan niya ang nasabing departamento na ikalap lahat ng documents, official complaints at viral videos para mapagdesisyonan ng maayos ang susunod nilang hakbang. Naglabas naman ng post si Rosmar Tan sa kanyang social media account kung saan sinabi niya na tao lang din sila na nasaktan sa paninira na ginawa ni Trinidad sa social media. Sobrang nasaktan daw sila dahil nandoon sila para tumulong pero siniraan pa sila at hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon kaya siya sumugod doon sa LGU office. Nagkamali siya pero tao lang daw siya na nasasaktan. Sa susunod daw ay mas kokontrolin niya ang kanyang emosyon at patuloy pa rin silang tutulong bilang grupo na Team Malakas. Si Rendon Labrador naman ay nagpost sa social media kung saan pinagtanggol niya si Rosmar at ang kanyang asawa sa sumisira sa kanila. Lalo na layunin naman nila lagi ay tumulong. Humingi ng pasensya si Rendon kung napasobra ang kanyang ginawa na nakita sa video. Wala daw siyang intensyong masama. Nakiusap naman si Rendon sa LGU office at mayor ng Coron, Palawan na wag nang idamay si Rosmar at siya na lang ang tatanggap ng persona non grata. Naglabas naman ng video si Trinidad sa kanyang social media account kung saan nag-apologize siya sa lahat ng kanyang pinost sa Facebook laban kay Rendon at Rosmar.
Inamin niya na hindi siya nakatanggap ng tulong galing sa dalawa, kaya niya ito siniraan sa social media. Humingi din siya ng pasensya matapos niya hamunin ng suntukan si Rendon. At nakiusap siya sa mga tao na patuloy na nila suportahan sina Rendon at Rosmar sa pagtulong nila sa tao. Ano ang masasabi nyo sa nangyaring kaguluhan sa Coron, Palawan at sa mga naging actions ni Rendon Labrador at Rosmar Tan? Just comment below.